Pasok na pasok pa ang Office of the Vice President sa 6 na buwang time frame ng Commission on Audit para maghain ng opisyal na apela bago maging final at executory ang Notice of Disallowance na inisyu ng COA sa OVP. Sa ika-14 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay inamin mismo ni COA State Auditor Sailin May Del Campo na hindi pa pinal ang Notice of Disallowance na inilabas ng Commission on Audit o COA sa 375 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Sa pagtatanong ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, sinabi ni Del Campo na sakop pa ng legal appeal period ang OVP para questionin ang naturang disallowance sa COA Commission proper. Tinanong din ni Presiding Officer Cheese Escudero kung hanggang kailan maaaring iapila ng OVP ang Notice of Disallowance. Paliwanag ni Del Campo, may 180-day reglementary period o 6 na buwan ng OVP para opisyal na maghain ng apela sa COA Commission proper at tapos matanggap ang Notice of Disallowance na inisyu noong March 31, 2026. What is the status of this notice of disallowance? Nasa prescribed period pa po ang OVP para po mag-appeal sa commission proper po. Okay. With the indulgence of counsel, and what is the prescribed period to appeal before the commission? 180 days po after nila ma-receive yung notice of disallowance. 6 months. Opo. Kinumpirma rin ni Del Campo na umiiral pa sa ngayon ang 100-day appeal period para sa kampo ng Vice Presidente. Is the 180 days still currently applicable? Yes po. Bago ito, sinabi ni Del Campo na idineklarang disallowed ng COA ang 375 million pesos na confidential funds ng OVP batay sa naging testimonya ni Special Disbursing Officer Gina Acosta sa House Committee on Justice. Ayon kay Acosta, ay pinag-utos umano ni Vice President Sara Duterte na i-turn over ang pondo kay VP SPG Chief Raymond Lachica. Git ni Del Campo, labag ito sa COA rules dahil ang Special Disbursing Officer o SDO ang dapat tumawak at mag-disburse ng pondo. Dahil dito, Notice of Disallowance ang inilabas ng COA sa halip na Notice of Suspension. Gayunman, dahil nasa loob pa ng appeal period ang OVP, hindi pa pinal ang naturang Notice of Disallowance at maaari pa itong questionin sa COA Commission proper. Ipinaliwanag din ni Del Campo na compliance audit ang pangunahing trabaho ng COA kung saan sinusuri ang liquidation documents batay sa joint circular. Hindi naman anya nakatuon ng COA sa pag-verify ng mga pangalan sa acknowledgement receipts. Samantala, pumalag naman ang depensa sa naging estilo ng prosekusyon sa isinagawa nitong direct examination kay Del Campo habang iniisa-isa ang mga dokumentong isinumite ng OVP sa COA. Sinaway at pinagsabihan ni Presiding Officer Cheese Escudero si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan dahil sa pagtatanong ng conclusion of facts. Iginiit na Escudero na dapat hayaan ng testigo na magbigay ng sarili nitong interpretasyon sa mga ebidensya. So from Negros Occidental, pumunta ng Agus. Your Honor, please, Your Honor. Your Honor, can the counsel be reminded not to make any inferences on the document, Your Honor, like from Malolos, pumunta ng Negros. Counsel is so reminded, just ask your question to the witness. Let the witness be the one to respond to whatever elicitation or admission you want to get, counsel. Sa Miyerkules, muling sasalang sa witness stand si Del Campo at inaasahan ang magiging cross-examination ng depensa maging ang interjections ng mga senator judges sa kanya kaugnay nga dito sa Article 1 ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Mula dito sa Senado para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Angel Pastor, SMNI News. Dahil sa matinding galit sa paulit-ulit na pagbaha at nagpapahirap sa buong lalawigan sa kabila ng napakalaking pondong inilaan dito, naglunsad ang Office of the Ombudsman ng malawakang investigasyon sa 60 bilyong pisong flood control project sa Cebu sa nakalipas na 6 na taon. Sa isang mahalagang pahayag sa media sa kanyang pagbisita sa Cebu, siniguro ng Ombudsman na susundan ng tagapag-usig ang pera, digital coordinates, mga ebidensya upang matukoy kung ang perisyo sa Cebu ay dulot ng maling engineering o ng tahasang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yes, isa yan sa mga mahalagang agenda namin, alituntunin namin, ipinunta rito sa Cebu. We looked at the projects of flood control here in Cebu, and from our understanding, for the past 6 years, 60 billion has been poured into Cebu. And most of it, or 25%,
the bulk of it went to 7th District, no? 7th District. And 25% of it also went to a leading contractor, Kirante. Inihayag ng ombudsman na gagamit ang mga investigador ng modernong digital mapping tools at GPS coordinates upang ikumpara ang tunay na kinalalagyan ng mga proyekto laban sa mga kontrata sa papel. Nakatutok ang mga prosecutor sa mga ghost projects sa Cebu. Tutukuyin kung totoo ang mga ghost flood control barrier sa mga lugar tulad ng Balamban sa tulong ng satellite tracking upang mahuli ang mga dobleng pagpapalabas ng pondo o proyektong nasa papel lamang. When we are given a job like this, the first thing we do is look at the coordinates because it's so easy. It was so easy before to transfer stations and to double count. One project will be 2 items, so they double count it. So we will look at that. We will look at the location through the tools that we have digitally. So we know if it's really ghost or not ghost, if substandard, or basta lahat ng pwedeng makitang violation, we will look at it. Imbestigahan ang mga kontratistang nagtitipid sa mga bahaging hindi nakikita ng publiko. Binanggit ng ombudsman ang sistema sa Luzon kung saan ang dapat na 14 na metrong sheet pile foundation ay ginawang 4 na metro na lamang sa ilalim ng tubig. Muling susuriin ang mga proyekto sa mga ilog na tumatawid sa iba't ibang munisipalidad tulad ng Butuanon River, pati na rin ang inilaang pondo sa Bohol, Tacloban at Silangang Visayas. Binatikos din ng pinuno ng ombudsman ang mga politikong nakikinabang sa mga pondong sila mismo ang nag-aproba sa Kongreso at tinawag itong kabuang pagkasira ng itikong pampubliko. Yung contractors, ano yan eh? It's impunity at its highest point. When the people who are supposed to make the law, break the law. Diba? It's something that we have to stop from happening already. Pag yung iyong mayor at iyong congressman, parehong contractor, paano na tayong lahat yan? Umiiral na rin ngayon ang mga lifestyle check laban sa mga regional directors ng Department of Public Works and Highways, mga district engineer, at mga kilalang pampribadong kontratista na nakakuha ng mga proyekto nang walang pampublikong bidding. Upang tugunan ang pagkadismaya ng publiko sa mabagal na paggulong ng hustisya, inihayag ng ombudsman ang agarang pagpapadala ng 20 bagong abogado para patatagin ang Ombudsman Visayas Office sa Cebu City. I have committed to hire more lawyers here, and we will get 20 more lawyers to serve in the Ombudsman Visayas Office. Prosecution and fact-finding and preliminary investigation purposes, yun ang ating kailangan gawin. Nakatutok ang mga ito sa fact-finding at criminal investigation upang makabuo ng airtight na mga kaso bago maghain sa korte. Bukod sa pagsasampa ng kaso, makipag-ugnayan na rin ang ombudsman sa mga pinuno ng lehislatura upang isulong ang batas para sa mandatory digital transparency. Sa ilalim ng panukalang ito, kakailanganing i-livestream ng bawat tanggapan ng pamalaan mula barangay hanggang sa mga pambansang kagawaran ang kanilang bidding at i-post online ang lahat ng kontrata, permit at pasahod. Sa pagdating ng 20 bagong prosecutor sa Visayas at paggamit ng satellite tools sa pagsusuri ng mga lumang kontrata, harapin man ng ombudsman ang malaking pangkat politikal. Malino ang mensahe nito para sa mga mamayan ng Cebu na taon-taon nagdurusa sa baha. Tapos na ang panahon ng pagdadahilan at oras na para sa pananagutan. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Reviosa, SMNA News.